love it. Let's give God all the glory that He deserves. Hallelujah. Come on. You're my future, my destiny.
pinagdadaanan natin sa buhay, mga nararamdaman natin hindi maganda, yung mga masasamang espiritu, mga elemento, ang Panginoon talagang bibigay sa atin ng saya, ng kapayapaan, ng kalayaan sa kung ano man ang ating nararanasan ngayon. Amen? Now, let's continue to worship our Lord God. Let's continue to serenade His name. Gusto-gusto ng Panginoon na siya ay pinupuri. Because we are made to worship our Lord. Let's continue to sing for Him. Sing. You are our Savior. You are our everything, God. You gave up your Son just for our sins to be justified. Thank you, Jesus, because we have found our comfort in you. We have found our identity in you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you that you are our Savior, my comfort, our peace. Thank you. Thank you, Jesus. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I found my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light fills my day. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you.
glory and the lifter of my head. Your life is my days. It leads me in the ways. Forever I surrender all to you. When I live to worship you.
For you are a patient God. Salamat, Panginoon, for your unending grace, Panginoon. Salamat, salamat. Kulang ang aming mga salita upang ikaw ay papurihan. But accept us as who we are, Panginoon, na nagpupuri sa iyo, Lord, sumasamba sa iyong kapurihan. Salamat, Panginoon, sa lahat-lahat na ginagawa mo sa aming buhay. Thank you for your forgiveness, Lord. Thank you for the hope we found in Jesus. Thank you, Lord, for all the needs that you perceive and meet. Thank you, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord God. We honor you, Lord. We give you all the praise that you deserve. Thank you, Jesus. And this is all we pray. In Jesus' name. Everybody say, Amen. Hallelujah. Good morning po, mga kapatid. Tayo po muli ay dadako po sa ating banal na hapunan. Kaya naanyayahan ko po na ihanda po natin ang ating mga puso, isip sa pagtanggap ng banal na hapunan. Kaya lumapit po tayo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa buhay at lakas na pinagkaloob po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, narito po kami upang makibahagi, Panginoon, at alalahanin namin ang iyong kadakilaan, Panginoon, ang iyong pag-ibig para sa amin, Panginoon. Lord, bilang tao po, kami po, Panginoon, ay hindi nakakaiwas sa pagkakasala. Kami po, Panginoon, ay nagpukulang sa inyo, Panginoon. Kaya sabi mo po sa inyong salita, kung ipahayag namin ang aming mga kasalanan, ay kayo po, Panginoon, ay tapat at magpapatawad para sa aming Panginoon. Lord, ngayong umaga, humingi po kami ng tawad sa inyo, Panginoon, sa aming mga nagagawa sa inyong labag sa inyong kalooban, Panginoon. Awa, Lord, maging pagpapala po itong aming tatanggapin. Maging karapat-dapat po kami, Panginoon, sa pagtanggap ng mga simbolo na ito, Panginoon. Hiniling po namin, Panginoon, na inyo pong paspasan ang mga simbolo na ito na
ito po, Panginoon, ay magdulot sa amin ng pagpapala, spiritual at sa aming physical na katawan, Panginoon. Lord, sa inyo po ang papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Sapagkat ito ang turo na tinanggap mo mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ipagkanulong, ang Panginoong Hesus ay lumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapiro sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Tanggapin po natin, mga kapatid. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan at pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Tanggapin po natin, mga kapatid. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang pagpapala ko ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Amen. Gandang umaga po. God is good. And all the time. God. So, darako na naman po tayo sa ating part ng mga worship po, which is yung pagbibigay po. Sa pong part kasi ng pag-worship, yung pagbibigay po natin. Ngayon, sa verse po natin sa pagbibigay, makikita po natin to sa Luke chapter 16, verses 10 to 12. Ang nakalagay po dito, ang tapat sa kakaunti ay tapat din sa marami. At ang hindi tapat sa kaunti ay hindi rin tapat sa marami. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng mundo ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo magpagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng halagang para sa inyo? So sa dito po sa verses po natin, makikita po natin dito yung tinatawag nating faithfulness principle po. Kasi nakikita po natin dito, kung sino yung tapat sa maliit na blessing, siya po yung bibigyan ng Lord ng mas malaking blessing po. Para po yan, pag nagtatanim po tayo. Ang mga blessing po kasi nagsisimula sa maliit po yan eh. Bago po yan lumaki, kailangan po natin itanim, alagaan po, palaguin din po. Katulad po ng mga blessing na meron po tayo, kailangan alagaan din po natin. Katulad po ng yung sa simpleng pagtulong po sa tumatawid sa kalye, is a form of blessing na po. It's a form of worship na rin po. Kasi ginagamit natin yung lakas natin para tumulong po tayo. Kung meron po tayong talent, katulad sa pagkanta, kung ginagamit po natin ito sa pag-serve ni Lord, napapalago po ito at nagagamit po sa ikalalawin po ng salita po ni Lord. Now, maaaring yung sinasabi natin pagtulong po sa ibang tao is insignificant po. Pero, kung titignan nyo, bago sa verses na binasa po natin, napakahalaga po nito para kay Lord po. Kasi gusto sa maliit nagsisimula po. Ngayon po, as a believer po, we are entrusted to manage and develop yung mga creation po ni God. Meron po tayong sarili-sariling time, talents, and treasure po. Maraming ibang time and talent and treasure natin, maliit kumpara sa iba. Pero katulad na sinabi natin kanina, sa maliit na simula po ang mga pagpapala po. Yeah, how we manage them will either prepare us or hinder us from receiving the bigger blessings of our Lord po. Sabi nga po, this life is our only opportunity to know and follow God by faith. It is our one chance to grow and live by faith and thus prove ourselves faithful of much in the life to come. So yung mga pagbibigay po natin, maaaring maliit po yan. Pero pag pinagsama-sama po yung pagbibigay po natin, malaking bagay po yan at marami pong tao ang makakarinig po na salita po nito. Let's bow down our heads and let's pray po.
Father God, maraming po salamat sa mga pagpapala po na meron po kami na binigay niyo po sa amin upang aming alagaan. Nawa po, bigyan niyo po kami ng wisdom kung paano po namin mapapalago to, mapapalawig pa po para mas marami pa po tao ang makakilala sa inyo at mag-glorify po kayo. Lord, pagpalayo po ang aming gawa ng aming mga kamay, mga trabaho po namin, mga businesses po namin, para din po sa glory po ng pangalan niyo. Maraming po salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Uwiin po ang Panginoon sa umaga ito. Tayo nga po ay dadako sa pakikinig na mensahe ng Panginoon. Ngayong buwan po na ito ay, ang team po natin is focus on the one. Na ang pamagat po na ating tatalakayin sa umagang ito ay The Watchman's Call. Ito po ay mula sa aklat ng Ezekiel, chapter 3, verse 18 hanggang 21. Narito po ang sinasabi, kanila po natin. Kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang taong masama at hindi mo sila binigyan ng babala upang sila ay makapagsisi, ang mga taong ng iyon ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Subalit kapag binigyan mo sila ng babala at hindi sila nagsisi sa kanilang kasamaan, mamamatay nga sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Ngunit hindi mo iyon pananagutan. Kapag nagpakanasama ang isang matuwid, ilalagay mo siya sa panganib. Mawawalang kabuluhan, kabutihang ginawa niya noong una at mamamatay nga siya dahil sa kanyang kasalanan. Kapag hindi mo siya binigyan ng babala, pananagutin mo sa akin ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binigyan mo ng babala ang mga taong matuwid at sila'y lumayo sa kasamaan, hindi sila mamamatay at wala kang pananagutan. Tayo po natin manalangin. O manaming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa umaga dito, O Lord, na minsan yung Panginoon ng bawat isa ay binigyan ng buhay at kalakasan, O Lord. Kaya sa umaga dito, Panginoon, kami po, Panginoon, inarito, O Lord, na nagsama-sama, Panginoon, upang mag-alay ng pagsamba at papuri sa iyo dakilang pangalan, O Lord. Napakabuti niyo po, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na niloob niyo na bawat isa, Panginoon, ay muli magkaroon ng pagkakataon, Panginoon, upang makinig ng iyong mga salita, O Lord. Kaya kami po, Panginoon, ay lumalapit sa iyo, O Lord, na humihingi, Panginoon, ng patnubay ng banal na Espiritu, O Lord. Buksan niyo po, Panginoon, ang aming pangunawang espiritual upang higit namin maunawaan ang iyong mensahe na nais niyo iparating sa amin sa umagang ito, Panginoon. Narito po, Panginoon, ang iyong lingkod, O Lord, na maghahatid ng iyong mga salita, O Lord. Ako po, Panginoon, ay humihiling ng iyong patnubay, O Lord. Itago niyo po, Panginoon, ako sa iyong likuran, Panginoon. Upang kailangan, Panginoon, at siya magsalita sa aming Panginoon sa amin. Oras nito, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. During the ancient times po, noong panahon po ng mga dating panahon, ang bawat city po ay nagtatayo po sila ng mga bakod. Mataas po siya na bakod para protektahan po ang kanilang lungsod. At doon po sa bakod na iyon, meron pong watchtower na kung saan naando po ang mga watchman para po bantayan ang kanilang lungsod. Simple lang naman po ang role ng isang watchman. Pero crucial po ito. Una, is to see the danger coming. Nagmamatsyag po sila para makita po nila sa paligid kung meron po bang banta ng panganib or pananakop sa kanilang bayan. And then, pag nakita po nila na merong banta, magbibigay po sila ng warning sa pamamagitan po ng pagtunog ng trompeta. Siyempre, hindi po natin masabi na malawak po isang syudad eh. Kasi kung sisigaw lang sila, hindi po maririnig ng buong bayan yun. Kaya, nagbibigay po sila ng babala sa pamamagitan ng trompeta. At pangatlo po, naandyan po ang watchman para po protektahan ang lungsod. Para protektahan sila sa panganib na maaaring nagbabantya sa kanila. Kapag faithful po ang watchman, lives were saved. Tama po ba? Tama po yun. Ang isang watchman na faithful, marami siyang maliligtas na buhay. Pero kapag silent ng isang watchman, buong lungsod po ang nasa panganib. Tiyak po yan. Pag hindi niya binigyan ng babala, ang mga tao sa kanilang lugar, tiyak na nanganganib ang kanilang bayan. Dito po sa Ezekiel chapter 3 verse 18 to 21, balikan po natin, no? Kasi sabi po dito, God told the prophet
When I say to a wicked person, you will surely die, and you do not warn them, I will hold you accountable for their blood. Tinawag po ng Panginoong si Ezekiel para po magbantay sa bayan ng Israel. Dahil para po bigyan niya ng babala ang mga tao para hindi po sila mapahamak. Today, God also called us to be a watchman. Hindi po sa city. Hindi po sa isang lugar na mataas ng bakod. Kundi po sa ating family, sa community, at sa second generation, sa mga kabataan. The question is, what does it mean to live out a watchman's call? Ano nga ba dapat na ginagawa ng isang watchman? Ngayon po, let's discover 3 responsibilities of a spiritual watchman's call. Meron po tayong matutunan dito po sa talakayan na ito na ating gagawin. First responsibility of a spiritual watchman is the watchman must see clearly. Dapat po malinaw ang paningin ng isang watchman. Dapat malinaw niya po na nakikita ang panganib, ang banta ng isang panganib. Balikan po natin sa Ezekiel chapter 3 verse 17, sabi dito, Son of man, I have made you a watchman. So hear the word I speak and give them warning from me. Basahin ko sa Tagalog para medyo malinaw po. Ezekiel, anak ng tao, ginagawa kitang bantay ng bansang Israel. Makinig ka sa aking sasabihin at bigyan mo sila ng babala. Tinawag po ni Yahweh si Ezekiel para magbantayan sa Israel. At para sabihin ang salita ng Panginoon mula sa kanya. Para po di papahamak. Ganun din po sa atin, bilang isang Kristiyano po, watchman po tayo ng ating family. Kasi hindi po pwedeng bulag ang isang watchman. Pwede po ba yun? Bulag, malabo ang paningin ng isang watchman. Hindi po yun. Delikado po yun. Hindi siya po pwede maging watchman. His first duty is to hear God's word. Sa atin po bilang isang mananampalataya, bilang isang spiritual watchman, dapat tayo po ay nakikinig sa Panginoon. Kasi paano mo sila mabibigyan babala kung ikaw mismo hindi ka nakikinig sa Panginoon? Kung hindi ka nagbabasa ng Bible? Kung hindi mo alam ang salita ng Panginoon? Paano bibigyan babala ang mga tao o kapamilya mo, maging sa trabaho? Kung hindi tayo makikinig sa Diyos, paano siya makapag-warning sa iba? Di po ba? Ganun ang isang watchman. Dapat nakikinig sa Panginoon. Example na lang po. Nung po ako ng time na nagre-refer pa po ako ng cellphone, kasi po, nag-aaral lang ako ng self-technician is, panahon pa po siya nung iya. Pag ako nagda-diagnose ng sira ng isang phone, lalo pagka water damage, kasi ito po yung pinakamahirap na talagang troubleshoot eh. Kailangan talaga malinaw ang paningin mo. Kasi napakaliit po ng pyesa ng phone eh. Lalo na pagka may shorted. Kasi nung panahon po na yun, wala pang thermal cam eh. Kasi sa panahon na yun, talagang may aparato na po na ginagamit ng mga technician. Yung meron pong thermal cam na ginagamit. Ilalagay mo lang yung motherboard, tapos salpak mo yung power source. Pag on mo, iinit po yung pyesa, makikita mo agad. Madali madadiagnose yung sira ng phone. Sa atin po, bilang isang Kristiyano, prayer and the word is our spiritual x-ray. Yun po ang panalangin po at ang salita ng Diyos, ang ating spiritual world. Dahil kung hindi po tayo aware sa salita ng Panginoon, maaaring ang tao makikita mo, mabait naman siya, mabuti, tumutulong sa kapwa, kung titignan mo parang wala problema, hindi siya na mapapahaw. Pero, ano ba ang sabi ng salita ng Panginoon? Sapat po ba na ang tao ay gumawa ng mabuti para siya ay maligtas? Di po ba hindi yun sapat? Kasi kung ikaw aware ka sa salita ng Panginoon, makikita mo malinaw na ang taong ito kahit pa mabuti, kahit gumawa pa siya ng mabuti, pero kung wala naman talaga siyang relasyon sa Panginoon, hindi pa rin siya maliligtas. Kasi ang tanging pananampalataya lang sa Panginoong Hesus ang magbibigay ng katiyakan ng kaligtasan sa mga tao. In application po sa ating buhay, as a family or as a parents, be watchman of your homes. Magmatsyag po tayo sa ating pamilya, sa ating mga anak.
Don't just see grades or achievements of your children. Sino po ba dito ang magulang na tinitingnan po yung achievement ng kanyang anak? Siguro lahat naman po tayo bilang magulang. Binabantayan po natin ang grade ng ating mga anak. Kung pasado po ba sila sa kanilang pag-aaral o kung naging achiever. Kasi karangalan din naman ng magulang yun na maging achiever ang iyong anak sa school. Pero ang problema kasi, kung hindi mo naman nababantayan ang kanyang spiritual level, pwede mapahama. Naanto ka lang, nagbabantay ka sa kanyang pag-aaral. Pero hindi mo naman binabantayan ang kanyang spiritual level. Nagbabasa nga siya ng libro para magkaroon ng head knowledge, matuto sa kanyang pag-aaral. Pero kung hindi mo naman siya i-lead na magbasa ng Biblia at manalangin araw-araw, paano ang kanyang spiritual level? Unti-unti bumabagsak. Dapat, kung binabantayan po natin ang kanilang grade, dapat mas higit natin bantayan ang kanilang spiritual level. Para po ang ating mga anak o kapamilya ay hindi po mapahamak. Sa church po, as church leaders must discern false teachings or worldly influence that creep into the flock. Lalo na po sa panahon ngayon. Napakarami pong mapapanood ng mga preaching, mga turo sa social media na kung ano-anong turo. Kung ikaw hindi ka aware sa Word of God, basta ka na lang manunood o paniniwalaan ang sinasabi ng isang preacher na napanood mo, maaari, tapos gagawin mo, ituturo mo rin sa church, ituturo mo sa small group mo. Mali po yun. Maaari pumapahamak. Kasi sabi nga po ng scripture, hindi maaaring mag-akay ang bulag ang kapwa bulag dahil kapwa mo silang mahuhulog sa hukay. Dapat po sa ating as spiritual leaders or church leaders, dapat babad po tayo sa salita ng Diyos. Once na may napanood tayo na ibang turo, tingnan po natin sa Bible kung Bible-based pa rin po ba ang sinasabi niya. Kasi minsan may mga preacher po na nangangaral na pero taliwas sa ibang talata. Ini-interpret lang nila ang verse base sa nakasulat, pero hindi nila inalam ang context. Kasi kung a-analyze mo yung verse, bago mo siya dapat analyze muna yung verse, know the context. Kaya doon marami nagkakamali. Kasi meron nga po akong napanood na nangangaral po siya sa social media. Nagtaka lang ako, marami pa rin talaga nakikinig sa kanya. Ang sabi niya doon sa Genesis po kasi na sabi niya sa kila Eva at Adan na huwag niyo kakainin ang bunga na nagbibigay ng karunungan tungkol sa masama at mabuti at tiyak kayo ay mamamatay. At sinabi niya, di po ba kinain nila? Namatay po ba sila? Sabi niya gano'n, hindi. Di po ba hindi sila namatay? So, ibig sabihin, sinungaling si Yahweh. Yun ang turo na sinasabi niya. Kasi, ang ina-expect niya, mamamatay kagad sila Yahweh. Pero hindi po gano'n ang tamang pag-interpreta sa So, mali po yun. Nakakatakot lang kung ikaw, pastor ka, tapos gano'n ang tinuturo mo, marami kang pwedeng mapahama. Pananagutan mo. Sabi ko dito, pananagutan po natin ang kapahamakan ng ating tinuturuan. Lalo na kung tayo church leader. Sa ating mga workplace or sa community, maging sensitive po tayo sa struggle ng mga kasama natin. Maaaring meron kang isang kaopisina na masyadong tahimik, pwede mo siya kausapin. Kasi hindi mo naman masasabing may problema siya kung hindi mo siya kakausapin. Yung pala na nagdadaan na pala siya sa depression. Tapos napalaya mo na lang. Kinamagahan, namatay na. Nagpakamatay. Kasi hindi mo nakita. Meron pala siya problema eh. Dapat sa mga ganun pagkataon, maging sensitive po tayo. Kausapin natin kung meron tayong kakilala, kapamilya, na masyadong tahimik. Maging watchman po tayo. Tingnan po natin kung anong problema. Kasi maybe your spiritual vision may be the key to reaching Him. Second responsibility of a spiritual watchman is the watchman must speak boldly. Ezekiel chapter 3 verse 18, sabi po dito, when I say to a wicked person, you will surely die, and you do not warn them, I will hold you accountable. Malinaw po na sinasabi dito, pag ang isang masamang tao, hindi mo pinagsabihan, namatay siya, pananagutan mo. Malinaw po na sinasabi dito, pananagutan po natin ang kamatayan ng isang tao hindi pa nakakilala sa Panginoon.
Dahil hindi mo siya pinagsabihan. Nahiya ka, nanahimik ka. Dapat ang isang watchman hindi po nananahimik. Sabihin mo kung anong problema niya. Para siya po ay maligtas. The greatest failure of a watchman is silence. Yun po ang pain. Doon po nagbe-fail ang isang watchman. Halimbawa, nakita mo may paparating na panganib. Tapos marami pwedeng maapektuhan ng panganib na yun, tapos hindi ka nagsalita. Ano po ang mangyayari? Marami pong mapapaham. Pananagutan mo yun. Kasi masyado ka na nahimik eh. Nakita mo na mayroong panganib eh, pero hindi ka nagsalita. Silence can be deadly. Totoo po yan. Kung masyado ka na nanahimik, delikado po yun. Mapapahamak ka sa tao pag masyado ka nanahimik. Biblical example po, si Noah sa Genesis chapter 6 verse 7. Kung babasahin niyo po itong Genesis, ito po yung panahon na nakita ni Yahweh ang kasamaan ng tao. Kumbaga, ang tao ng panahon na yun, talagang sukdulan na ng kanilang kasamaan. Kaya sabi niya kay Noah, gumawa ka ng arko. At habang po siya gumagawa ng arko, ipinangaral po niya sa mga tao na magsisi sa kanilang kasalanan. Dahil po lilipulin na ng Panginoon ang sangkatawan sa pamamagitan ng baha. Pero hindi po naniwala ang mga tao na yun. Kasi doon po panahon na yun, hindi pa po nagpapaulan si Yahweh. Hindi pa po nila na-experience kung ano ulan. Hindi nga po nila alam kung ano yung ulan. Tsaka higit sa lahat, gumagawa siya sa malaking barko. Doon sa bundok. Dapat ang barko ginagawa sa dagat. Pinagtawan na po siya, pero hindi po siya nahiya na ipangaral. Para lang ang tao maligtas. Dahil binigyan po niya ng babala na kailangan magsisi dahil lilipulin na ni Yahweh ang sangkatauhan sa pamamagitan ng baha. Ito pa po si John the Baptist sa Matthew chapter 14 verse 3 to 4. Nung binigyan niyang babala si Herodes, na sabi niya, hindi dapat kayo magsama ng kapatid ng iyong asawa. Asawa ng iyong kapatid dahil masama iyan. Pero alam naman niya kapalit ng buhay niya kasi si Herodes, hari po siya nun. Siya po ang gobernador ng Galilea noong panahon na yon. Pero natakot po ba siya na magsabi si Herodes? Di po ba hindi siya natakot? Yun nga po ang point eh, ano yung naging dahilan kaya siya pinugutan ng ulo. Dahil nung dumating na ang kaarawan ni Herodes, sumayaw ang kanyang pamangkin na babae, siyempre nasiyahan siya eh. Kaya sabi niya sa kanyang pamangkin, bibigay kita kung anong gusto mong hilingin. At ibibigay ko sa iyo. Ito yung piling po itong babae. Kasi ito pong babae pamangkin niya, ito po yung anak ni Herodias, yung kinakasama niya na asawa ng kanyang kapatid. Pinulungan niya kanyang anak na hingi ng ulo ni Juan na ilagay sa pinggan. Siyempre dahil po sa hiya ni Herodes, ginawa niya, pinubutan niya si Juan, inilagay sa pinggan. Pero hindi po siya natakot. Alam naman niya, mamamatay siya kung sasabihin niya kay Herodes natigilan niya yung kasamang ginagawa niya. Ito pa po si Paul. Nung siya po ay nangangaral sa bawat bayan na kanyang pupuntahan, alam naman po natin na maraming banta sa buhay ni Paul. Kasi maraming pong Hudyo ang galit sa kanya dahil sa kanyang pangangaral. Marami hindi naniniwala sa kanya. Kasi nga, dati po niyang ini-execute ang mga mananampalataya. Pero nung tinawag siya ng Panginoon, bumaliktad po. Talagang wala siyang sugid na nangangaral. Buong tapang po siyang nangaral sa bawat bayan. Hindi po siya natakot. Tayo nga minsan, mag-share ka lang sa pamilya mo Iyan tayo. Di po ba? Meron ka tayong tapang gaya ni Paul. Hindi ka naman papatay kung ikaw magsalita, kung ikaw mamaral. Lalo sa panahon natin na hindi tayo sa bansa na malaya, hindi ina-execute ang pangangaral. Hindi pinapatay ang mga nagsishare ng gospel. Hindi po kagaya ng Middle East na talagang napakabawal po yun. Hindi po sila malaya na mangaral doon. Bilang illustration naman, para po isang traffic enforcer, na nakita po niya na merong truck na paparating na nawala ng preno, and then maraming sasakyan na pwedeng masagasaan ito. Tapos, hindi po siya nagsalita. Hindi niya binalaan.
sigurado po yan, marami pong mapapahamak. Sa ating buhay, maraming tao mapapahamak. Kung tayo ay tatahimik, mapapahamak sila. Pero kung tayo ay magsasalita, maaari sila maligtas. Because silence is not love. Warning is love. Ang pananahimik po, hindi siya sign na mahal mo ang isang tao dahil lang sa nanahimik ka. Kundi ang isang pagmamahal pala, ay pagbibigay mo ng babala sa mahal mo sa buhay. In application po sa ating buhay, sa ating family, bilang parents, don't be afraid to lovingly correct your kids when they go astray. Huwag po tayo matakot na pagsabihan ng ating mga anak. Lalo na kung alam mong mali na ganyan ang ginagawa. Dahil kung tayo ay natatakot sa ating mga sa ating mga anak, kapag sabihin sa kasi baka sumamalog sa atin, huwag po tayo matakot na pagsabihan sila. At kung ikaw naman, kabataan, pinagsasabihan ka ng magulang mo, huwag pong ikasama ng inyong loob. Dahil inililigtas lang kayo para sa panganib na maaaring inyong kainagdanan. Silence can be deadly, but truth spoken in love save lives. At sa tuwing tayo naman po ay mga ngarap sa ating mga anak, sabihin naman po natin na may pag-ibig. Hindi yung parang salong mataas ang boses, kasi minsan mayroon po tayong gano'n eh, di po ba? Kumbaga ang interpretation kasi ng bata, pagka sabihan mo siya na mataas ang boses, kung parang ang galit, hindi siya makikinig sa'yo. Mahihirapan ka na siyang patuloy. Dapat maging sensitive din tayo sa lahat ng sinasabi. Dapat sabihin po natin ito na may pagmamahal. Dahil pakita natin na concern lang tayo sa kanya. Na ayaw natin mapahamak. Church believers must share the gospel boldly. Bilang isang Kristiyano, hindi po tayo puro dapat fellowship lang. Kailangan din po natin ng warning and call to repentance. Halimbawa, ikaw, active ka, umaatid ka ng mga fellowship, gawain ng kalalakihan, gawain ng kababaihan, pero sa pag-evangelize, wala kang time. Pero pwede po ba yun? Hindi ka magiging effective watchman kung gano'n lang ginagawa mo. Hindi ka nag-evangelize, puro ka ng fellowship, attend lang ng Bible study, hindi mo kinokorek ang mga pamilya mo. Ganoon din po sa ating workplace or sa community, when there's opportunity rise, don't hide your faith. Lalo na ito sa ating trabaho. Minsan kasi parang nahihiya tayo na sabihin natin na Kristiyano na tayo. Lalo na kung, halimbawa, ikaw inaaya ka na sa inuman, o sa kalalakihan. Kasi minsan po ako lagi talagang inaaya ng inuman ng mga kasama. Alam naman nila na hindi talaga ako ngayon. Kasi sasabihin ko, kasi minsan may reason tayo eh. Nahihiya tayo na sabihin na Kristiyano tayo, hindi na tayo ngayon. Minsan nagdadahilan ba tayo, masakit ang tiyan ko eh, or bawas sa kalusugan ko, kaya hindi ako uminom. Pero ako talaga direct sinasabi. Kasi sabi ko sa kanila, kung ako, makita mo kung uminom, at sabihin ko sa Kristiyano ko, maniniwala ka. Dapat ganun po tayo. Hindi po tayo dapat na mahiya na sabihin na tayo ay Kristiyano. At higit sa dapat talagang maging magandang patotoo tayo sa ating trabaho, sa community. Don't hide your faith. You don't need 30-minute sermon in the office. Hindi mo naman po kailangan na mag-sermon sa office mo, sa trabaho, ng 30 minutes. Simple lang naman eh, maging magandang patotoo na yung buhay mo. Yun na. Kumbaga, ang buhay mo nagsasalita sa kanila. Na makita nila ang tunay na pananampalataya na meron ka. Dahil sa pamamaraan po na yun, maaari mo sila mahikayan. At maaari mo sila mabigyan ng babala. Third responsibility of spiritual watchman is the watchman must stay faithful. Ezekiel chapter 3 verse 20 to 21, sabi dito, if a righteous person turns from their righteousness and you do not warn them, they will die for their sin. But if you do warn them, you will save yourself. Kung ang isang matuwid daw at hindi mo pinagsabihan at bumalik siya sa dati niyang ginagawa, hindi mo lang siya ang pinahamak, pati ang sarili mo pinahamak ko. Kasi kung ikaw hindi ka naging faithful,
hindi ka committed sa ministry, sa iyong tungkulin. Kasi a true watchman doesn't quit. Hindi po dapat tayo nag-quit sa ating ministry, lalo higit sa ating pangangaral, sa pag-evangelize. His job is not one time, hindi po one time na gagawin mo ngayon tapos sa susunod na araw, wala na. Kung mga seasonal lang gagawin, hindi po dapat ganun ang isang spiritual watchman. Dapat po, kaya ang commitment must also be constant. Dapat po patuloy at tuloy-tuloy ang commitment mo. Sa biblical example, no, ito po si Nehemiah's watchman. Sa Nehemiah chapter 4 verse 9, kaya nanalangin kami sa aming Diyos at nagtalaga kami ng mga bantay araw at gabi. Ito po yung time na itinatayo po muli ni Nehemiah. Siya po ang nanguna na itayo ulit ang bakod ng Jerusalem para maiwasan po nila ulit ang pagbanta ng mga kaaway. Kahit po naririnig niya mga pangungutya or panlalait ng mga kalaban, tapos sabi nga po ng kalaban ano ang gagamitin nila materyales? Ano silbi ng mga gumuho at nadurog na bato? Baka daanan lang yung sumbuban na masira niya. Pero hindi po yun ang nagpahina ng kanyang loob. Kumbaga, nagtatagpo po siya ng mga watchmen na magbabantay sa mga gumagawa ng bakod para po matayo ang bakod ng Jerusalem. Matapos ang pagpagawa. Ito rin po si Jesus sa John chapter 17 verse 12. Sabi, habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin, pinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila, maliban sa isang taong tiyak na mapapahamak upang matupad ang kasulatan. Ito po, makikita po natin kung paano po pinutentahan ni Jesus ang kanyang mga apostol habang sila po ay kasama niya, na nangangaral, umahayo sa lahat ng lugar. Hindi niya po nabiyaan. Pinagkaktahan niya po. Dahil na po, di ba, nung dumanas sila ng matinding bagyo, nasa bag sila, nung pinahupa niya yung bagyo, ganun na lang po pag-iingat ni Jesus sa kanilang apostol, sa kanyang mga apostol, para po maipagpatuloy ang kanilang pangangaral. Tayo po kaya, meron din po kaya tayo ganyan tapang. Ganun din po kaya tayo faithful sa Panginoon. Nagawin po natin ang ating ministry. Naprotektahan natin ang ating family, protektahan natin ang mga tao sa ating community, na magbigay ng babala sa kanila. Isipin mo na lang po, halimbawa po, mayroon pong isang security guard na natutulog habang duty. Ano po kaya mangyayari? Di pa po sigurado ng disaster ito. Kasi ang isang security guard nagbabantayan na walang panganib na dumating. Pero kung siya ay natulog, sigurado disaster. Ganun din po sa atin. Kahit one night lang siya magkulang, disaster na ang watchman. The watchman role is daily, consistent, and faithful. In application sa ating family, maging consistent po tayo. Huwag lang po once a week na devotion. And then, pagkatapos, wala na. Hindi po dapat ganun. Magkaroon po tayo, make prayer and godly examples, a lifestyle for your children. Kasi kung ang pamilya mo nga, gusto mong i-lead sa devotion, magbasa ng Bible, pero ikaw hindi mo naman ginagawa yun. Tingin mo, susunod sila. Kasi hindi ka rin faithful sa Panginoon. Hindi ka consistent sa devotion. Hindi mo sila gawin. Sa ating church, keep praying and witnessing kahit parang alam mo walang bunga. Minsan nga pa sa amin pong outreach no? Kasi matagal na po ito outreach na simula sa St. Joseph. Kasi parang walang nagiging bunga. Tagal na March na anong buwan na po ngayon. Kung baga nararamdaman na mag-quit ka na lang, pero sabi ko, Lord, ito kasi tinawag ako dito para maging watchman sa lugar na ito. Kailangan magpatuloy. Kahit hindi mo naman nakikita yung bunga, for praise God po, nagpadala ko si Lord ng worker pa sa katawan ko ni Sister Jen para po turuan ang mga kids doon. Nasa pamagitan po ng pagtuturo ng mga bata na ito, magkaroon po ng bunga ang pangangarap doon sa amin sa lugar. So kahit minsan, pinanghihinaan tayo ng Lord kasi minsan ang gusto natin makita agad ang resulta, di po ba?
naiinip tayo eh. Alam ba, wala na meron kang pamilya na gusto mong ilapit sa Panginoon, pero parang pakaramdam mo wala naman nagbabago, walang nangyayari, ganun pa rin. Kaya minsan, pinanghihinaan ka na loob, pero hindi dapat ganun. Maging faithful po tayo. Magpatuloy lang po tayo. Kasi trabaho po natin ang bilang isang spiritual watchman, lalo na sa ating family. As I conclude this message, God's call for us again is also God's call for us to be a watchman. First, see clearly, be sensitive to God's word and to the spiritual needs around you. Second, speak boldly, share God's truth even when it's uncomfortable. Stay faithful, remain vigilant in prayer, and witness until the end. Mga kapatid, ito po ang tanong. Sa pamilya mo, ikaw ba ay watchman na nagbabantay sa kaluluwa ng iyong mga anak? Try to evaluate yourself. Binabantayan niyo po ba ang kaluluwa ng iyong mga anak? O iyong kapamilya na hindi pa nakakilala sa Panginoon? O nagbabantay ka lang sa achievement nila? Sa simbahan, handa ka bang magsalita ng katotohanan kahit mahirap? Sa workplace at komunidad, nakikita ba ang iyong buhay bilang Kristiyano? Ano ang patotoo mo sa community, sa trabaho? Nakikita ba na talagang isa kang tunay na Kristiyano? Remember this, a silent watchman is a dangerous watchman. God is calling us not just to sit and speak, but to stay faithful until the end. Let us pray. O dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa umagang ito, O Lord, na minsan niyo pa, Panginoon, na-remind, O Lord, sa amin, bawat isa, Panginoon, na tinawag, Panginoon, upang maging watchman, spiritual watchman sa aming family, community, at sa church, Panginoon. Panginoon, dalangin namin, O Lord, ng iyong mga salita, Panginoon, na aming narinig, Panginoon. Ito po, Panginoon, ay maisakatuparan namin sa aming buhay, Panginoon. Upang sa laman, O Lord, ang mga taong naliligaw at naman destino ng mga pahamak, Panginoon, ay magkaroon ng pagkakataon na maligtas, Panginoon. Sa pamamagitan ng bawat isa, O Lord. Sa paghihikayat, sa pangangaral, O Lord, ang bawat isa, Panginoon, kami po, Panginoon, ay narito, O Lord, na nagnanais at humihiling, Panginoon, ng lakas mula sa inyo, Panginoon. Na maging matapang kami at maging tapat sa inyo, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon, Lord. Bagamat minsan kami po, Panginoon, pinanghihinaan, O Lord. Pag-ulit kayo, Panginoon, nariyan, O Lord. Lahat ng aming ginagawa, O Lord, ay may silbi sa inyong paningin, O Lord. Kaya dalangin namin, Panginoon, sa paglisan namin, Panginoon, sa bahay ito, O Lord, na isa pabuhay namin, Panginoon, ang iyong mga salita, O Lord. Upang sa ganun, Panginoon, mas maraming tao ang aming maabot at mailapit sa iyo, O Lord. Ito ang aming daming samo at dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Let us all stand and let's continue to praise the name of our Lord. Tignan natin sa ating Panginoon na ang tinig ng ating Diyos, ang ating kailangan sa gitna ng kabuluhan sa mundo, sa gitna ng mga uncertainties. Ang tinig ng Diyos ang maglilid sa atin upang maging matapang tayo, sabihin ang katotohanan sa mahal natin sa buhay, sa mga kapitbahay natin, mga katrabaho, kaklase. Let's continue to worship Him and ask that the Holy Spirit will continue to manifest in us upang maging matapang tayo, maging faithful tayo, watchmen ng ating Panginoon. Let's continue to sing. Tinig mo
mula ay mabalaki sa presensya mo. Natagpuan ako'y binago ng pag-ibig mo. Hanggang oras ay mabalaki sa presensya mo. Luwalhati ang pangalan mo. Luwalhati ang pangalan mo. Luwalhati ang pangalan mo. Hanggang sa pagtatapos po ay ating patuloy na purihin at pasalamatan at sambahin ng Diyos sa pamamagitan po ng ating pananalangin. Ama naming Diyos, muli po ay nagpapasalamat kami sa inyong pagkalinga, sa inyong paggabay sa aming gawain na natapos, Panginoon. Salamat po sa inyong presensya na damang-dama namin sa aming mga kapatid na kayo, Panginoon, ay siya naghahari sa bawat isa. Kaya Ama, marami pong salamat sa mga mensahe ng awitin sa bawat isa na nakita namin ang mga ngiti. Muli, Panginoon, ay nagkasama kami para kayo, Panginoon, ay pag-alayan ng pagpapasalamat at pagpupuri, pagsamba sa inyong napakadakilang pag-ibig sa bawat isa. Tunay nga po, Ama, na nagpapasalamat kami dahil muli, Panginoon, ay nakarinig muli kami ng mga awit, ng palakpakan at pagsayaw, Panginoon, ng bawat isa. Lalo tigit, Panginoon, ang inyong paalaala, inyong mga salita. Salamat po, Ama, sa paggabay niyo sa pagdakong namin dito at hanggang sa kami, Panginoon, ay natapos niya, Panginoon. Ama namin Diyos, tulungan niyo po, Panginoon, kami na sa aming narinig na salita ay amin po, Panginoon, maipakipaglaban sa aming pamumuhay na ito. Sa mundong ito, Panginoon, dahil alam niyo po, Panginoon, na kami ay dumaranas ng iba't ibang mga pagsubok, mga pasanin, Panginoon. Pero salamat, Panginoon, dahil binigyan niyo kami, Panginoon, ng sandata upang kami, Panginoon, ay humarap sa anumang laban sa mundong ito. Tulad nga, Panginoon, ang inyong mga salita na kami, Panginoon, ay mayroong pananampalataya. Meron po, Panginoon, kayong mga salita na pwede namin gamitin sa lahat ng aming mga dinaranas, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na kami ay may pananagutan sa bawat kaluluwa, Panginoon, dahil kami inyong tinawag. Salamat po, Panginoon, dahil kami binigyan nyo ng karapatan at ng kapangyarihan na kami, Panginoon, ay magsalita sa buong sanlibutan ito, lalo tigit sa aming pamilya, sa aming mga katrabaho, sa aming mga kaklase o sa aming po, Panginoon, mga kapitbahay. Tulungan niyo po, Panginoon, kami bigyan ng lakas upang kami po, Panginoon, ay makapaghanap ng mga kaluluwa na inyo po, Panginoon, kailangan pa na maisama sa inyong kaharian. Salamat po, Ama, sa inyong salita na aming narinig. Nawa po, Panginoon, bigyan niyo kami ng katapangan. Huwag kaming matakot na kami, Panginoon, ay hindi manahimik sa anumang pagkakataon, anumang sitwasyon, at anumang lugar, Panginoon, at sino man, Panginoon, na aming makaharap. At ayon, Panginoon, sa inyong ipinatid ngayong mensahe, Panginoon, meron kaming pananagutan na tulungan niyo kami na maging dadawin ng kaligtasan ng bawat kaluluwa. At Ama, sa amin pong paghiwa-hiwalay ngayon, hinihiling po namin na kami inyong gabayan kung paano niyo kami, Panginoon, ginabayan sa pagtako dito. At tulad niya po, Panginoon, ng aming narinig, muli ay inuulit po namin na sa kabila ng mga kabuluhan na nangyayari na, at ayon, Panginoon, sa kami may pananagutan, ibahagi namin, Panginoon, ang kaligtasan. At hindi po namin pangawakan ang batas ng tao, lalong-lalo na po, Panginoon, sa ngayon, na wala ng kwenta ang batas ng tao sa sanlibutan. At alam namin, Panginoon, ang inyong batas ay siyang magtatagumpay at siyang inyong igagawad pagdating ng araw sa kabila ng mga kabuluhan na amin pong haharapin. Kaya, Ama, tulungan niyo pong bawat isa na kami po, Panginoon, ay makapaghanap pa ng mga kaluluwa na mariligtas, Panginoon, para makasama namin sa inyong kaharian. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming salmo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
sa Kanya na makapag-iingat sa inyo at makapagkaharap sa inyo ng walang kapintasan sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Yesu Kristo na ating Panginoon. Sa Kanya ang kaluwalhatian, ang kadakilaan at ang kapangyarihan at ang kapamahalaan mula ngayon at magpakailanman. Amen.